At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong katnungkura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Ang mga anghel ay nag-aawitan, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mananako na siyang tunay na anak ng Diyos. Bagamat isinilang sa sabsaban, ang mahirap at ang mga hari ng pupugay, sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasapo ng pag-ibig sa sangsinuko. Ang mga anghel ay nag-aawitan, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mananako na siyang tunay na anak ng Diyos. Bagamat isinilang sa sabsaban, ang mahirap at ang mga hari ng pupugay, sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasabog ng pag-ibig sa sangsinuko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapahala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagnunubena para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Soledad, atin din pong ipinagdiriwang ngayon ang kapisahan ni San Esteban, ang unang martir. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, Panoon sa luma ay kapayapaan, pinupuri ka, ipinagdarang, sinasamba ka, sa dakilang kalwalatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway. Pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Estebang marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madlang. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cyrene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban, nakaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuutan at iniwan sa isang binatag ng rangalang Saulo at pinagbabato nila si Esteban. Nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Puon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Puon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig
sa sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako, iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sa Diyos nagliwanag tayo, ang pinagpalang totoo. Sa ngalan niya'y naparito. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Kamusta ang inyong Pasko? Busog na busog ba? Sagana, no? Talagang yan naman talaga ang dulot ng paalala sa atin ng diwa ng Kapaskuhan. Yun nga lang, wag lang sanang isang araw. No? Kaya nga, hindi lang tayo pwedeng ngayon lang. Para bang nagpapahinga lang tayo, tapos balik tayo sa mga hindi magagandang ugali. Pag panahon ng Kapaskuhan, sinasabi nga, usong-uso yung giving, sharing, pero hindi pwedeng pang isang araw lang. So ngayon, nagpapatuloy tayo sa tinatawag nating Octave of Christmas. Ikalawang araw pa lang kung tutuusin. Matapos tayong magdiwang, magsaya, magparty, magkainan, no, magbigay ng regalo. Pero ngayon ay sa ikalawang araw,
at sa pagpapatuloy natin ng pagnonobena sa Mahal na Birhen ng Soledad, ang narinig nating kwento, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Esteban. Isang araw makalipas ang pagsilang ni Kristo, ang paggunita ng kanyang kapanganakan, kasunod agad ay ang pagbubuwis ng buhay ni San Esteban. Kung tutuusin, hindi naman niya talaga ibinuwis, kundi siya ay napagtripan, siya ay pinatay dahil sa kanyang paniniwala kay Kristo na siya ang Mesiyas. Para bang, ba't ganun? Biglang kakasilang lang, biglang mayroong patayan. Pero ang pinapaalala sa atin, hindi lang yung kamatayan niya, kundi ang kanya ring pagsilang sa kalangitan. Dahil ang isang tao na namamatay sa pananampalataya, ang isang taong namatay dahil kay Kristo, isinisilang sa langit. Kaya nagbubunyi ang langit. Siyempre medyo mahirap lang unawain yung proseso, lalo na, di ba, kung titingnan natin paano ba siya pinatay, pinagbabato. Di ko alam kung ilang beses siyang binato bago sa tuluyang nalagutan ng hininga, at sa kanya rin paghihirap, patuloy pa rin niyang ipinakita, ipinamalas ang pananalig niya kay Kristo. Kaya pinarinig pa rin niya, nasabing, nakita ko ang anak ng tao, si Kristo nakaluklok sa kanan ng Ama. Kaya lalong nagpantig yung tenga ng mga saserdote, yung mga nandito, kung kaya talagang pinanggigilan nila at hindi tinigilan hanggat hindi nalalagutan ng hininga si Esteban. Na magandang paalala din sa atin na hindi ko alam kung matapos o kahapon, pumila kayo para halikan yung sanggol na si Jesus. Pero alam niyo ba kung anong kaakibat? Kasi di ba ang panyaya sa atin, pumunta tayo sa Belen, tunghayan natin ang sanggol na isinilang sa Belen at ibigay natin ang pagsamba. Pag sinabing sinasamba natin at talagang nararapat lamang na sambahin ang Diyos, ibig sabihin, isinusurrender din natin ang ating mga sarili. So baka naman humalik lang tayo para magpa-picture, para may maipost lang. Yun na nga lang, pag nagpo-post ka, kapag binabash yung post mo, agad-agad ka rin namang nagagalit, agad-agad ka rin naman nagre-react. Yun pa lang yun. Paano na kung mangyari yung sinabi ni Kristo sa ating ebanghelyo na pagkakanulo, papatayin, mismong kapatid, mismong kapamilya, sisiraan ka, baka doon pa lang bumitaw na tayo na walang Jesus, walang baby Jesus. Talagang laban kung laban. Naiintindihan ba? Hanggang saan ba? Kasi si San Esteban, hanggang kamatayan. Mahirap yon. Pero hindi siya lumaban, hindi siya nakipagpalitan, nakipagdebate, hindi siya nakipagtalo. Tinanggap niya yung hatol kasi hindi siya natakot. Dahil sabi nga, ang mananatiling tapat, sabi ni Kristo, hanggang wakas, yun yung maliligtas. Kaya nga sa ating pananampalataya, di ba, hindi natin kinatatakutan dapat ang kamatayan. Lalo na kung ang kamatayan natin ay dahil sa ating pananampalataya. So hanggang saan, sa tingin ninyo, ang kaya mo na sumunod o sundan si Kristo? Sabi nga natin, ang mahal na Birhen, yung kinakantang awit ng Soledad, di ba? Mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Tinanggap na mahal na Birhen sa kanyang sinapupunan at sinundan hanggang kamatayan. Kaya ang mahal na Birhen naroon sa langit. Kapiling ang kanyang anak na si Jesus. At talaga nagtutulong-tulong. Ang ating Panginoong Hesukristo, ibinigay si San Esteban, ganun din ang mahal na ina,
para tulungan tayo dahil mahirap naman talaga. At sa hirap, kailangan natin ng kumbaga rest back. Kailangan natin ng susuporta, lalo na kung yung bang pakiramdam mo, gusto mo nang gumanti. Gusto mo nang pumatol. Pero ang sabi ng mahal na biyaran, di ka man bibig. Kaya nga mahal na biyaran, di ba, nananahimik lang. Pag nilayan mo muna, bago mo sabihin, bago ka magbitaw ng salita, bago ka mag-click dyan, pag nilayan mo muna ng mabuti, baka nakalimutan mo na naman kung ano ang mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. Na siyang ipinatunayan din ni San Esteban. Nung siya ay binabato na, pinagdasal pa niya ang mga umuusig sa kanya. At ipinagkatiwala, no? Sabi nga, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. So yung mga panahon na hinihiling sa atin, ipagpasa Diyos muna. Dahil hindi naman natin ito, hindi lang natin laban ito. At ang labang ito, ang Diyos din ang magtatanggol sa atin. Tandaan niyo po, ang paghihirap dito sa mundo, walang-wala yan sa ating tatamuhing gantimpala doon sa langit. Unless, no? Gusto niyo ba mapunta sa langit? Pero sasabihin niyo na naman, wag muna ngayon. No? Laging wag muna. Pero gusto mong pumunta sa langit, pero parang minsan laging sa kondisyon natin eh. Pero yung kondisyon naman, minsan kahit sobrang tanda na, wag muna Lord, wag muna Lord. Pero maging handa tayo, lalong-lalo na no, sa mga panahon talagang biglang papasok yan ang panunukso, biglang papasok yung mga magpapasusubok sa ating pananampalataya. Kaya nawa, pag dumating ang araw na yan, sa ngayon, sige, oras ng pagsasaya, pero lalaki yan, maglalakbay yan, magtuturo yan, ganun din sa atin. No? At sa mga panahon na talagang susubukin tayo, balikan lang natin lagi yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo. At nawa, mula sa pagsilang hanggang kamatayan, manatili tayo kay Kristo. Amen. Sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkatawan-tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pagsasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Ano ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Upungan ng buhay na iyong bigay. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Esteban ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa paligtasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan. Lumuod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. Oo, Jesus, aming mahal, ligtas mo kami tanan. Oo, Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailan. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Esteban at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Meron ng Diyos na nanghahain ng mga kasalanan ng maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami napapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas mo pakundangan sa Pasko ng Pagsilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban sa pamamagitan din ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat din po sa inyong pag-imbita
Merry Christmas and Happy New Year. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi. Good evening, Padre.